Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid ko sa pangalan ng ating Panginoon. Today is October 23, 2020. So continuation po sa ating pong topic about Know Your God for His Salvation, Lesson 2. Mga kapatid, Amen. And sa ating pong patuloy na paghayag ng katotohanan ay ating pong idulog sa Panginoon ang ating pong ginagawa sa lahat ng panahon. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong patuloy na pagpapala, gabay at patnubay sa paghayag ng katotohanan ng iyong salita. I-bless mo kami, Panginoon. Pangunahan mo kami, dakilang Diyos. Lord, i-bless mo ang mga viewers, mga watchers, mga subscribers sa YouTube, Lord. Pagpalain mo sila saan man sila naruroon, Panginoon, ay pagpalain mo sila. At ang aming bansa, pagpalain mo. Lord, pagpalain mo ang mga kapatiran, mga nagpupuri, naglilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat. Bless us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So, good morning po sa bawat isa. Know your God for your salvation. Kung kilala mo ang Diyos, makakaasa ka na tayo po ay magkaroon ng assurance of salvation. Kasi ang Diyos lamang naman ang mayroong pangako ng kaligtasan. But sa ating pagpapatuloy, hinihiling ko na dahil bago pa tayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share. At pindutin ang notification bell para upang ma-notify ka kung mayroon tayong bagong upload. Praise God. So, napakabuti ang Panginoon. And 1 Corinthians chapter 1, verse 18 ay ganito po ang ating pong mababasa, mga kapatid ko. Praise God. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ang pangangaral na ito ng salita ng Diyos, sa kanilang mga mapapahamak, ito ay walang kwinta at walang halaga. May kasama pang panglalait. But unto us which are saved, it is the power of God. Ang Ebanghelyo po, ang kapangyarihan ng Diyos para po ang tao ay maliligtas, mga kapatid ko. So kayo pong i-bless po kayo ng Panginoon, kayo pong nanonood sa ating pong dito po sa YouTube channel, ay pagpalain kayo ng Panginoon. At mayroon tayong mga kapatiran na nariyan sa Canada, sa Hawaii. Actually, isang kaibigan nating pastor ay gusto niyang sa Hawaii tayo magpapastor. Amen. But kasi uwi na siya ng Pilipinas at sabi niya, Pastor, ikaw ang dapat na magpapastor doon sa church na aking pinagpapastoran, and that is in Hawaii. But hindi ko lang tinanggap dahil sa time na iyon medyo maraming mga trials na dumating. But anyway, saan man tayo naroon, mga kapatid, ay willing tayo maglilingkod sa Panginoon no matter what. Ano man ang mga nararanasan natin sa ating buhay, hindi ito maging dahilan para matigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa Tagalog ay ganito ang pagkasabi, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila ng mga mapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga liligtas. And dito po sa chapter 15, mga kapatid ko, verse 2 and 3, ganito ang pagkasabi. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsisampalataya na walang kabuluhan. So ito pong pangangaral ng salita ng Diyos na inyo pong mapapakinggan ay napakahalaga sa atin. At kayo pong mga watchers, viewers, subscribers, ay bigyan nating halaga itong, mga kapatid. No po? So sapagkat nakasalalay po dito ang ating pong kaligtasan sa pagbibigay po ng pansin at pagpapahalaga sa salita ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, ang binasa ko po doon po sa 1 Corinthians 1:18, doon ang araling ito, ang pangangaral nito doon sa mga mapapahamak ay ito'y walang kwenta. Ano po? Ngunit doon sa mga taong maliligtas, ito po ay napakahalaga. Kaya po, ipagbigyan po natin ng pansin na talaga ang salita ng Panginoon. 1 Corinthians 15 verse 2, sa pamagitan naman nito, iligtas kayo kung matiyaga ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsasampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan po ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po mga kapatid ko ay ang pagkamatay, paglibing at pagkabuhay na maguli. Yun po ang Ebanghelyo. At dyan po kami nakapokus sa Ebanghelyo ng Panginoon, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, yamang ang ating pong pag-asa ng kaligtasan ay sa Panginoon mga kapatid ko ay praise God. Napakahalaga po na ating pong bigyan ng halaga. Last Tuesday, ipinangaral ko mga kapatid na kung naniniwala tayo, nakikinig tayo sa mga aral ng mga tao, kung nakikinig tayo, naniniwala tayo sa mga pahayag ng mga tao, ay lalong dakilang pahayag ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-stay tayo sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid ko. At yamang ang Diyos, ang ating pong tagapagligtas, siya rin po yung nagplano para ikaw at ako ay magkamit ng kaligtasan, mga kapatid. Siya rin ang nagplano upang kung paano tayo maliligtas, mga kapatid. Okay, babalikan po natin ang sulat po ng propeta ng Diyos, si Propeta Isaiah, mga kapatid. Ito po yung mga salita na hindi natin napapakinggan sa iba't ibang mga ngaral, mga kapatid. No po? But dito po sa programang ito, Iglesia ng Jerusalem, Preaching the Gospel of Truth, mapapakinggan po natin, mga kapatid. Ano po? Sapagkat itong araling ito, hindi natin ito mapapakinggan sa mga naglalakihang reliyon. Although hindi natin kailangan ng reliyon para tayo maligtas, mga kapatid, sapagkat God's power, mga kapatid, to save people, mga kapatid, is in His Word. Ang salita ng Diyos ay ang kanyang kapangyarihan para tayo ay maliligtas, mga kapatid. Ito po yung mga mahalagang bagay na dapat nating papakinggan, mga kapatid. Isaiah 35 verse 3, inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti, may kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Mga kapatid, ito ay isinulat ni Propeta Isaiah, ang Diyos ang paririto. At nawa, mga kapatid, ay tanggapin natin ito kasi salita ng Diyos ito, mga kapatid. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, dapat higit na dapat nating tanggapin at paniwalaan ang patutuo ng Diyos. Because ang salita ng Diyos o ang Diyos na nagpapatutuo ay nagsasalita ay dakila sa patutuo ng tao. Ayan ay masusumpungan natin, mga kapatid, sa John chapter 5 verse 9. 1 John chapter 5 verse 9. So ang Diyos pagparito upang hindi tayo malito at mapahamak, mayroon siyang mga tanda para hindi tayo malilito, mga kapatid. Kung magkagayo didilat ang mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Yun ang isa sa mga palatandaan para ang tao hindi ay malito at maligaw, mga kapatid, mayroong palatandaan. At itong mga palatandaang ito, yung bulag nakakita, yung pipi nakapagsalita, yung bingi nakarinig, ito ay nakikita lamang, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo ito ay nagkaroon ng katuparan. So ibig sabihin, tama yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na ang Diyos na parito
upang tayo iligtas, mga kapatid. Okay, so ang Mateo chapter 1, mga kapatid, ay ganito naman po ang ating mababasa, mga kapatid ko. Praise God. Sabi niya ay ganito, verse 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So natupad po, ito yung katuparan, mga kapatid, ng Isaiah 35, dito sa Mateo chapter 1, verse 22, at mangyari ang lahat ng mga ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pagitan ng mga propeta. Mga kapatid, kaya walang pagdududa, mga kapatid, na ang naparito po sa sanlibutan para tayo po ay iligtas ay walang iba kundi ang Diyos. Anong sabi rito, mga kapatid? Okay, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Katuparan ito noong binasa natin doon sa Isaiah 35 verse 3 and 6, mga kapatid. Okay, so yan ang plano ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Ang Diyos na parito sa sanlibutan. At mga kapatid, para tayo po ay bigyan ng pag-asa ng kaligtasan. Kasi ang sabi niya pa, mga kapatid, dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 9 ay ganito po yung ating pong mababasa, mga kapatid ko. Ang sabi niya ay ganito, praise God, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagi ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Mga kapatid, hindi niya gustong may isa man sa mga mapapahamak. Mga kapatid, ito po ay akin pong ito itinuturo dito po sa ating pong local church. At mga kapatid, na ang tutubos talaga ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. Paano matutubos ng Diyos ang tao, yamang siya ay espiritu, mga kapatid? Kaya nga po, mga kapatid, ang Diyos ay naparito sa sanlibutan. Siya po ay nagkatawang tao upang magkaroon ng laman at dugo, mga kapatid. Kasi hindi sa lumang tipan, mga kapatid, ang ginagamit ng mga Levita, ng mga high priest, para mapatawad ang tao sa kanilang kasalanan, ay nagdadala sila ng dugo ng hayop. But ang sabi ng Biblia, ang dugo ng hayop ay hindi sapat para makapagpatawad, makapag-alis sa kasalanan ng tao. Hindi rin pwedeng tubusin ng tao ang kapwa-tao. Bakit? Kasi ang sabi po ng Biblia, Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi sapat ang dugo ng hayop para itubos sa kasalanan ng tao. Hindi rin pwede itubos ng tao, ang dugo ng tao itubos sa kasalanan ng tao, sapagkat makasalanan, mga kapatid. Okay, so hindi rin naman pwedeng tubusin ng angel, ng anghel, ang tao, sapagkat wala naman silang dugo, sapagkat sila espiritu. At mga kapatid, kaya ginawa ng Diyos, siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid. Nagkatawang tao ang Diyos para magkaroon siya ng laman at dugo, na yun ang tutubos sa ating mga kasalanan. Kung ating pong titingnan, mga kapatid, inuulit lang lagi natin, ito pong pahayag po ng Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang sabi dito sa English, mga kapatid, to feed the church of God. Kung itatagalog natin, mga kapatid, pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Mga kapatid, po, sa Tagalog nakalagay Panginoon. Pero dito sa English, mga kapatid, Church of God, iglesia ng Panginoon. Sa madaling salita, ang Panginoon at ang Diyos ay iisa lang. Mga kapatid, pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ang salita ng Panginoon na ating pong
nasusubaybayan mga kapatid. Ito'y maghatid sa atin sa pag-asa ng ating kaligtasan mga kapatid. Praise God! Kaya po, ang ating pong Know Your God, ang ating pong tema o paksa mga kapatid na ating dinadala ay Know Your God, kilalanin mo ang iyong Diyos para sa iyong kaligtasan. At katulad mga kapatid na ang Diyos ay nagplano kung paano tayo magkamit ng kaligtasan. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili. Sa ibang salin ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. So, wala pong pagkakaiba doon. Ang sabi po ng Biblia, ibinigay niya yung kanyang sarili. Sa ibang mga talata sa Biblia, may masusumpungan tayo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Ano po? O titingnan nga natin mga kapatid, ano po? Kasi ang ating Panginoong Diyos, nung siya po ay nagkatawang tao, ang sabi po ng Biblia, siya tatawaging anak ng Diyos. Kaya ang lumalabas na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Na ibinigay niya ang kanyang, mabuti pa ibabasahin natin mga kapatid para accurate po tayo sa ating pong pangangaral dito po sa programang ito. Naka-YouTube na po tayo mga kapatid. Amen. Ang sabi po ay ganito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya mga kapatid, ang buhay na walang hanggang ay matatagpuan natin yan sa ating Panginoon, Hesukristo, mga kapatid. Amen. Kaya po, sa ibang salin ng salita ng Biblia mga kapatid, ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sa ibang talata naman mga kapatid ay mababasa na ibinigay niya yung kanyang sarili. Tingnan natin mga kapatid dito po sa Isaiah 53, mga kapatid, ganito naman po ang ating mababasa. Isaiah 53 verse 10. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Siya mismo Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga karawan at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Verse 12, kaya't hahatian ko siya ng banal na bahagi na kasama ng dakila at kanyang hatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan. Mga kapatid, sa ibang salin, ibinigay niya ang kanyang sarili sa kamatayan. Mga kapatid, okay, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. Kaya mga kapatid, ang ibinigay niya sarili niya. Inuuli ko lang po, sa ibang salin po ay ibinigay niya kanyang bugtong na anak. Bugtong na anak o kanyang sarili, mga kapatid, ay iisa lang po ang ibig sabihin yan, mga kapatid ko. At sa mga susunod na araw, bibigyan ko po ito ng pansin sa inyo nung inutusan po ng Panginoon ang mga alagad, praise God, para mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sabi ng ating Panginoon, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang inutusan dito ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad, mga apostol. Mga kapatid, at sa pakikipag-usap natin sa iba't ibang pananampalataya, pangangaral mga kapatid, ay hindi pwedeng babaliin ang katotohanan ito ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Kaya ang inutusan ng Panginoon sa Mateo 28:19 ay walang iba kundi ang mga alagad. At nung tinupad ito ng mga alagad, mga kapatid, ang sabi ni Pedro, Gawa 2:38, mangagsisi kayo. Mga kapatid, ang maganda ay ating pong babasahin ang wika ni Apostol Pedro, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. Acts 2:37. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kailang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? What shall we do?
sabi ng mga tao sa mga lingkod ng Diyos. Ano po yung sagot ni Pedro sa kanilang mga tanong para sa kanilang kaligtasan? 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ito po yung aral ng mga apostol na siya naming ipinagpapatuloy hanggang ngayon, mga kapatid ko, sapagkat walang ibang mga mangangaral na iniwanan ng Panginoon para ang tao maligtas ay sa mga apostol. Katulad ng wika ni Apostol Pablo sa Galatia 1:8, kung mayroong mangangaral sa inyo at ang kailang aral iba sa aming aral ay huwag ninyong tatanggapin. Mga kapatid, kaya kami po bilang mga totoong mangangaral ng salita ng Diyos, walang bawas, walang dagdag, mga kapatid. Dito po ninyo masusumpungan ang tunay na aral, mga kapatid, ng salita ng Diyos. At hindi tayo pa dadala doon sa magaling mangangaral, mga mayayaman, mga kung ano-ano pang mga ipinagmamalaki, mga kapatid. But kami, Panginoon, mga kapatid, ang inyong lingkod, ang aking pong pinasasalamatan, mga kapatid, ay pinili niya tayo. Hindi tayong pumili sa Kanya, kundi tayo pinili ng Diyos upang maghayag ng katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Kaya ang kaligtasan po natin, okay, so anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang Ama, mga kapatid, yung sinugo yung anak, at sinugo niya yung kanyang sarili, isa lang po yan. Kaya nung magbautismo po ang mga apostol, ang kanilang ginamit na pangalan. Kasi ang sabi ng Mateo 28:19, bautismohan ninyo sila sa pangalan. Hindi mga pangalan, kundi sa pangalan. Iba po yung salitang mga pangalan at ang salitang bautisman sa pangalan. Kaya ang mga apostol po, nung sila po'y magbautismo, ang ginamit po nilang pangalan ay Jesucristo. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. At ang maganda pa, mga kapatid ko, ay ating pong buksan ang sulat ni Apostol Pablo dito po sa Kapitulo 6, Romans chapter 6, verse 3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautisman kay Kristo Jesus ay nangabautisman sa kanyang kamatayan? Ang wika ni Pablo, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautisman kay Kristo Jesus? Mga kapatid, napakaliwanag. Ang mga apostol po, mga kapatid ko, ay nagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Mga kapatid, ano po? At mayroong mga nangangaral dyan na naririnig tayo. Hindi ba kapag ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kapag ganapin mo yan ay sa pangalan ni Kristo? Mga kapatid, so kanila lang tinitwist, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. But in reality, ang katotohanan po, ang pangalan na dapat gamitin sa pagbabautismo para ang tao maligtas ay sa pangalan ni Jesucristo. Ang sabi nga, mga kapatid, ano po, ng Kolosas, kapitulo, tingnan natin, mga kapatid, ang sinabi po ng aklat ng Kolosas, mga kapatid. Amen. Chapter 2, verse 9. Praise God. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay masusumpungan natin sa ating Panginoon Jesucristo. Okay, balik tayo, mga kapatid, sa ating paksa, mga kapatid, na ibinigay niya ang kanyang sarili, mga kapatid. Ang Titus, mga kapatid, chapter 3, verse 4, mga kapatid, ay hindi ito pwedeng matatanggihan ng tao, mga kapatid. Titus chapter 3 verse 4, pakinggan po natin. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Kaya ang Diyos po, ang tagapagligtas po natin, mga kapatid ko, ay walang iba kundi ang Diyos. At sino naman kaya itong Diyos na ating tagapagligtas? Bababa tayo dito sa talatang 6. Na kanyang ibinuhos sa ganang atin na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang ating pong tagapagligtas, bayan, mga kapatid ko, ay walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Titus chapter 2 verse 14, ganito naman po ang ating mababasa.
na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Kapag tayo po'y tinubos ni Kristo, tinubos ng Diyos, tayo po'y magiging sarili at pag-aari ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Pablo, hindi pa ninyo nalalaman na tayong lahat ay binautismuhan kay Kristo? Mga kapatid, amen. Sa talatang chapter 2 verse 13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyos at tagapagligtas po ang ating Panginoong Jesucristo. Walang pagdududa mga kapatid ko, siya po ang Diyos na ating tagapagligtas. Si Kristo ay hindi dapat mamatay, mga kapatid. Si Kristo hindi dapat mamatay. Yan ang dapat nating tatandaan. Bakit? Hindi dapat siya mamatay. Tingnan po natin mga kapatid. Ngunit siya po'y namatay at nangyari sa kanya ito, mga kapatid, kasi mahal niya tayo. Tingnan natin, bakit hindi siya kailangan mamatay? Pero bakit namatay siya? Okay, dito po sa chapter 6, verse 68, John. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggang. Yung salita ng buhay na walang hanggang, mga kapatid, ay sa ating Panginoong Hesukristo lang yan. Siyang nagbibigay, ang ating Panginoong Hesukristo ay sa Kanya ang salita ng buhay na walang hanggang, sa Kanya siyang magbibigay ng walang hanggang buhay, mga kapatid ko. Kaya hindi siya kailangan mamatay kasi siya yung may buhay na walang hanggang. Siya yung may salita na mayroong salita na walang hanggang buhay, mga kapatid. Kaya napakahalaga mga kapatid, no po. Balikan po natin ang John chapter 3 verse 15. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggang, mga kapatid. So hindi kailangan ng Panginoon mamatay kasi siya yung may buhay na walang hanggang. Pero namatay siya dahil mahal kanya. Mahal tayo ng Panginoon. Tapos itatatwa natin ang Panginoon. Mga kapatid, itatakwil natin. Mga kapatid, na kung ating pong pinag-aralan yung mga tao na ayaw tanggapin ang pagka-Diyos ni Kristo, nandito na ilalabas ko yun, mga kapatid, yung mga talata nila, favorite verses nila, mga kapatid. Si Kristo'y tao, si Kristo'y sinugo, si Kristo'y alipin, si Kristo'y tinole, si Kristo'y namatay. Saan ka baga nakakita, Pastor Bartolabak, na Diyos na namamatay? Mga kapatid, hindi ipinagkait ng Panginoon ang kanyang buhay, magkaroon lamang po tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Ano po yung wika ni Pablo? Romans chapter 5 verse 8. Ito po mga kapatid ko ang pahayag naman ng lingkod na si Apostol Pablo. Datapat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. Mga kapatid, hindi dapat mamatay si Kristo kasi siya yung may-ari ng buhay na walang hanggang. Pero bakit namatay siya? Sapagkat mahal ka, mahal tayo, manalig tayo at magtiwala sa ating Panginoon. Si Kristo lamang po ang dakilang Diyos at pag-asa ng bawat isa ng sanglibutang ito. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Bakit? Ano po ang sinabi po ng Hebreo, mga kapatid? 9:22, ito po yung pahayag po ng banal na kasulatan. At ayon sa kasulatan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran. Mga kapatid, kaya nga po ayon sa sinabi ko kanina na hindi sapat ang dugo ng hayop na pangtubos, panglinis sa kasalanan ng tao. Hindi rin pwede ang dugo ng tao itubos sa kasalanan ng tao sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya po ay nagkatawang tao. Ang sabi po doon sa binasa natin, Isaiah chapter 35, ang Diyos ay paririto at ililigtas tayo, ililigtas kayo. Mga kapatid, ang Diyos mismo. So paano naman, Pastor, ang Diyos
tutubo sa tao na siya ay espiritu, walang laman at dugo, walang buto. Kaya nga mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nang pasimula, John 1:1, ang nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa talatang 14, at nagkatawang tao ang berbo. Ang Diyos na berbo ay nagkatawang tao. Mga kapatid, it is very clear. Napakaliwanag niyan sa sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Hebrews 9:22 na kung walang pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. At mga kapatid, ano po ang wika ni Apostol Pablo? Gawa 3:15, ang sabi niya rito ay ganito, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Kaya nga mga kapatid, ang tao po ay hindi po nagkakaroon ng sapat na karunungan at kaalaman, mga kapatid, na ang kanilang itinatatwa, ang kanilang itinatalikod at hinahamap nila lapastangan ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan natin ang wika ni Apostol Pablo muli dito po sa unang Korinto Kapitulo 2 talatang 8. Pakinggan po natin. Na hindi napagkilala ng sinumang pinuno ng sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Mga kapatid, so ang sabi po ni Apostol Pablo, kung kilala sana nila ay hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sino po yung may-ari ng kaluwalhatian? Ang Diyos, mga kapatid. Kaya kung kilala sana nila si Kristo, kung lubusan sana nilang nakikilalang Panginoon na siya po yung Diyos, na siya yung Ama, nagkatawang tao para sa ating katubusan, sabi ni Apostol Pablo, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Tingnan natin mga kapatid kung sino po yung may-ari ng kaluwalhatian. Dito po sa Isaiah Kapitulo 42, mga kapatid. At ang talata po ay 8. Praise God. Isaiah 42 verse 8. Ganito po ang ating pong mababasa. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Kaya nga mga kapatid ko, ang may-ari po ng kaluwalhatian ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang wika ni Pablo, kung kilala sana nila ay hindi nila hamakin, hindi papatayin ang may-ari ng kaluwalhatian na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sana po ay nakakaunawa tayo, mga kapatid, ng araling ito, mga kapatid. Isaiah 48 verse 11, mga kapatid. Ito rin ang wika ng Biblia. Yung may-ari ng kaluwalhatian. Okay, dahil din sa akin, aking gagawing yaon, sapagkat bakit lalapastanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Hindi pwedeng kunin ng sinuman ang kaluwalhatian, sapagkat ang may-ari po ng kaluwalhatian ay walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid ko, buksan nawa ng Diyos ang ating kaunawaan at kaisipan sa araling ito ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 2 verse 8, na kung kilala sana nila ay hindi nila pinatay ang may-ari ng kaluwalhatian. Kita niyo mga kapatid ko? Kaya tama yung sinabi ng Gawa 3:15, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Mga kapatid, alisin natin ang pagdududa. Walang Diyos at tagapagligtas na dapat nating sampalatayanan at asahan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid ko, so ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi dapat mamatay, pero namatay siya para sa ating kaligtasan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ano po, ang sabi ng Biblia na ang nagtatayo ng bahay ay kanang itinakwil ang pundasyon, yung batong pundasyon. At ang batong yaon, mga kapatid, na pundasyon sa ating panampalataya, ang sabi po ng Biblia, ang batong yaon ay si Kristo. Mga kapatid, ang mabuti pa ibasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 8 verse 2, mga kapatid. 10 verse 2, mga kapatid. Okay. 1 Corinthians chapter 10 verse 2, verse 4. At lahat ay nagsiinom
ng isang inumin ding yaon sa espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong yaon sa espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Mga kapatid, si Kristo po yung bato na ating pag-asa. So hindi siya dapat mamatay, pero namatay siya dahil mahal tayo ng Diyos. Nais ng Diyos tayo ay iligtas. Ano naman po ang wika ni Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Itong mga talata na akin pong binabasa, binabanggit sa inyo ay napakahalaga nito. Hindi natin ito masusumpungan sa iba't ibang mga galing kunong mga ngaral, mga kapatid. Itinatago nila ito, hindi nila ito hinihahayag. But salamat sa Diyos, narito tayo upang maghayag ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid ko, ano po ang wika ni Apostol Pablo? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Kita nyo mga kapatid, na bagamat siya'y mayaman, nagpakadukha siya. Mga kapatid, hindi siya dapat mamatay, pero namatay siya dahil mahal niya tayo. Hindi siya po'y mayaman, pero nagpakadukha, mga kapatid. Amen. So, siya'y mayaman, pero naging dukha dahil sa atin. Ano pa yung pahayag, mga kapatid? Sa chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Pakinggan po natin. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin, mga kapatid. So, nakikita po natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi dapat mamatay, pero namatay siya para sa atin. Siyang mayaman ay naging dukha para sa atin. Siyang walang kasalanan ay inari niyang siya'y may kasalanan dahil sa atin. Siyang hindi dapat manalangin ay nanalangin para sa atin. Siya po ang ating pag-asa, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siyang tunay na Diyos, dakila at tagapagligtas, mga kapatid ko. Kaya naririto po ang inyong lingkod upang maghayag ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Panahon na para ihayag ang araling ito na itanilikod ng maraming mga ngaral. Itanilikod ng mga dalubhasang mga dakilang relihiyon. Mga dambuhalang reliyon, itinalikod ang araling ito. But salamat sa Diyos, naririto tayo upang ihayag at ibalik ang sigla, ang tunay na aral ng Diyos, ng mga apostol, ng mga propita. Ang sabi po ng Efeso chapter 2 verse 20 na si Kristo ang pundasyon ng mga propita at ng mga apostol. Kaya kung ikaw ay malayo kay Kristo, kung hindi si Kristo ang iyong Diyos, ang iyong Ama, ang iyong Panginoon tagapagligtas, mga kapatid, pakinggan mo ang araling ito na maghatid sa atin ng pag-asa ng katotohanan at kakamtin natin ang buhay na walang hanggang pangako ng ating Panginoon. Ito po ay lesson 2. Know your God for your salvation, lesson 2, mga kapatid. So mahal ko pong mabayan, mga nakikinig sa live stream, mga subscribers sa ating YouTube, i-bless kayo ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Huwag nating itakwil ang may-ari ng kaluwalhatian. Huwag nating itakwil ang Diyos, ang Ama, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Last verse, mga kapatid. Ito ay salita na hindi natin mapapakinggan sa iba't ibang mga ngaral. And salamat sa Diyos, narito tayo para ihayag at ibalik ang tunay na diwa ng kaligtasan, ng pagliligtas ng Diyos. Revelation chapter 21 verse 6 and 7. At sinabi niya sa akin, nagawa na ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, kayong nakikinig, nanonood, at maraming mga iba't ibang pastor na nakikinig sa atin. Nung isang gabi may tumawag, mga kapatid, at sabi niya, Pastor, saan bang fellowship nyo? Ano bang uring pananampalataya kayo? Mga kapatid, hindi ko po tinataas ang aming fellowship.
ang itinataas ko sa aking pangangaral ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo na itinakwil ng sanlibutan, itinakwil na mga dambuhalang reliyon at magagaling na mga pastor. Ang ating Panginoong Hesukristo ang pag-asa. Sino yung Alpha at ang Omega, mga kapatid? Nung tanungin ko ang ibang mga tagapagturo kuno ng Biblia, mga kapatid, tamimi sila, natatahimik sila, natutulala sila. Bakit? Ngayon lang nila naririnig ang araling ito. Ang sabi po ng Biblia, ako ang Alpha at ang Omega, ang huli at ang wakas. Ang una at ang pasimula. Sino yan? Mga kapatid, si Kristo po yan. Ano ang sabi ni Kristo sa talatang 7? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Kapatid ko, si Kristo nagsabi na ako ang kanyang Diyos. Kung tayo po ang mga magtatagumpay, ako'y magiging Diyos niya, ang wika ni Kristo. At siya'y magiging anak ko. Kapatid, ikaw na isang pastor, ministro ng iba't ibang relihiyon, mga kapatid, kung ikaw ay inaaring anak ni Kristo, ano ang tugon mo sa Kanya? Sino siya sa buhay mo? Mga kapatid, kahit na maliit na bata ang tatanungin natin, siya po ang ating walang hanggang Ama. It is biblical, is scriptural, mga kapatid. Isaiah 9:6, mga kapatid, hindi ito mawawala, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, ito'y magaganap na mga nakasulat sa banal na kasulatan, sinulat ng mga propeta, ng mga awit at ng mga lingkod ng Diyos. Matupad sa akin. Walang ibang asahan tayo, mga kapatid ko, para sa kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. I-bless po kayo ng Diyos. Antabayanan po ninyo, mga kapatid. Patuloy tayong maghayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Although hindi po lahat ng tao ay naniniwala, mga kapatid, but those who believe this preaching, mga kapatid, pagpalain po kayo ng Diyos. Maging si Apostol Pablo, maraming sumasalungat sa kanya Maging si Jesus Christ, pag nagsasalita, nanganganib ang buhay niya. Ako pa kaya ang paniwala na tanggapin ninyo? But ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ni Kristo, kapag ihayag ninyo ang katotohanan, ang sabi niya, kung ako tinanggap, tatanggapin din kayo. Kung ako itinakwil, itatakwil din kayo. Kaya mga kapatid, maniwala po kayo sa hindi. Hindi po mawawala ang Diyos. Maniwala kayo sa hindi mababawasan ang Diyos. Ang Diyos ay nanatiling Diyos at ang kanyang salita ay kapangyarihan para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Antabayanan po ninyo ang paghayag ng lingkod ng Diyos, ang aming pong fellowship under the United Pentecostal Church, mga kapatid, ay ang Iglesia ng Jerusalem presenting the gospel of truth. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama, sa maikling pagkakataon ng paghayag ng iyong salita. Pagpalain mong iyong lingkod, pagpalain mong iyong salita, pagpalain mo ang mga subscribers, mga viewers, watchers ng pangangaral ito. Panginoon, ang dalangin ko po na buksan mo ang aming mga puso't isipan. Dumudulog kami na mayroong pagpapakumbaba sapagkat kung ikaw ay wala, kung kami ay malayo sa iyo, at kung wala ka sa aming buhay, walang saysay ang buhay namin sa mundong ito. Patawarin mo kami at anuman po, Ama, ang mga pagkukulang namin, punuan mo. Panginoon, ituwid mo kami sa tamang direksyon na gusto mong mangyari sa aming buhay. Panginoon, ang salot ng virus ay aking pong sinasaway. Palayain mo ang aming bansa sa salot, palayain mo sa krimen, palayain mo sa kapahamakan, palayain mo sa kahirapan. Panginoon, i-bless mo po ang aming mahal na presidente at bigyan ng magandang desisyon ang Senado at ang Kongreso. I-bless mo rin ang aking mga kapwa pastor na nangangaral ng katotohanan. Lord, i-bless mo ang Iglesia ng Jerusalem. I-bless mo ang iyong lingkod. I-bless mo ang mga kapatiran sumusuporta sa gawaing paglilingkod. Lord, mananatili po ang iyong gawaing ito dahil sa iyong mga anak na sumusuport sila, maging sa mga kapatiran sa ibang bansa, pagpalain mo, mga kapatiran na mga ministro sa ibang bansa, Panginoon, ay pagpapalain mo. I-bless mo ang aking pamilya at mga anak, i-bless mo ang iyong salita, papuri luwalhati sa iyong Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. At mga kapatid, kung kayo po ay baguhan, inyo pong i-subscribe ang ating pong YouTube
i-subscribe, i-like, at i-share. At pindutin po ang pindutin po itong notification bell upang tayo ay ma-update sa mga ating pong i-upload. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen.